Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng One TV Philippines. Just in. Doctors, lawyers, PhilHealth members file plunder raps versus ES Ralph Recto and ex-PhilHealth Chief Ledesma. Ito po, yung mga nagsampa ng kaso. Bago lang ito, 53 minutes ago ang pag-post. Okay. Ito, summary, sabi ni Dr. Tony Liachon. On January 15, di ba ngayon 15? A coalition of doctors, lawyers, and PhilHealth members formally filed a complaint before the Office of the Ombudsman against Executive Secretary Ralph Recto and former Health CEO Emmanuel Ledesma Jr. The charges stems from the controversial transfer of PhilHealth excess funds to the National Treasury with allegations of technical malversation, graft, plunder, and grave misconduct. So, kung hindi ako nagkakamali, pangalawang kaso na ito na maisampa laban kay dating Finance Secretary Ralph Recto. Alam ko, noong December, mayroon na namang grupo, mga ordinary citizens lang, I think taga Cebu, yung nagsampa. The same grounds, yung illegal transfer ng PhilHealth funds sa National Treasury, kasi ang utak itong si Finance Secretary Ralph Recto. Sabi nga niya is, what I did is economically correct but politically wrong. Anong economically correct? Ang Supreme Court na mismo ang nag-decide. Unanimous decision 15-0. Unconstitutional. Kaya nag-order ang Supreme Court niya ibalik ang 60 billion. Kaya lang, ibinalik nga, tayo pa rin ang nagbayad. Doble nakaw. Supposed to be, yung kinuha nila noon, yun din ang ibabalik nila. Kaya lang, nalustay na. Ginamit na kung saan-saan, karamihan flood control. So, paano pa nila ibabalik? Wala. Kaya, tayo pa rin mga taxpayers ang nagbalik. Ginisa tayo sa sarili nating mantika, but okay na lang. Basta salamat tayo sa Supreme Court, nandyan pa yung last bastion of democracy natin na masumbungan. Sabi nga ni Justice Amy Lazaro Javier, hindi kami bingi sa hinaing ng taong bayan. Ang korting ito handang tumugon sa reklamo ng taong bayan laban sa pagmamalabis ng mga powers that be. Ano ngayon? ES Recto, palusot ka pa rin na economically correct. Common sense lang daw ang ginawa niya . Nandyan ang pera, hindi naman nagagamit. Di gamitin natin dito. Flood control. Napaka-simple. Hindi ata sila nagbabasa ng batas na nakalagay sa batas na yung collection galing sa sin tax. Huwag mong gastusin kahit ano para sa health benefits lang ng taong bayan. Kaya napupunta sa PhilHealth. Ngayon, sabi nila, excess . Anong excess? Kawawang ang mga members ng PhilHealth, kakaunti. Kakapiranggot lang ang benepisyo nilang na. Kaya nga may mga nagsasuggest na gawin na lang optional ang pag-contribute ng PhilHealth. Agree ako niyan. Dahil malaki yung deduction mga depende sa sweldo mo, nasa 1,000 plus per month.
Mandatory. O, ilang taon ka nang nagbabayad. Pagdating ng panahon na hospital ka, kakaunti ang makuha mo. Adi, ako na lang mag-ipon. Kaya, kalokohan itong ginagawa nila sa PhilHealth. At salamat at meron tayong Supreme Court na nag-utos na ibalik. Naibalik na nga. Ay lang tayo pa rin ano. Anyway, uusad ba ito sa ombudsman? May mga nababasa akong comments na wala tayong asahan dyan dahil nandyan si Boying Rimulya. Ako, mag-observe na lang. Medyo alangan din ako. Kaya lang, no choice tayo. Nandyan si Boying Rimulya. Tingnan natin kung mismo na si Associate Justice Antonio Corpio nagsabi na may pananagutan si Recto. Supreme Court Justice na yan. That's technical malversation, sabi niya. But, huwag muna tayo masyadong umasa habang nandyan pa sila. Another question ngayon, yung ilan yun? 117 billion pesos na pinakialaman din ni Recto yung pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Wala pa rin. So, namimiligro ang ating banking system dahil kakaunti na daw ang reserve fund ng PDIC para in kaso na may mangyaring disaster sa banking system, may pang bayad, may reserve fund. Kaya lang, ang laki. 117 billion. May isa pa kong alala, Maharlika Fund. Ano na? Pera natin yan. Sa batas, tungkol sa Maharlika Fund, mandated ang gobyerno, ang Maharlika Investment Corporation na mag-report palagi sa taong bayan ano na ang nangyayari sa Maharlika Investment Fund. Ngayon, mayroon ba silang update? Wala. Hindi natin alam nasaan na yung pera natin. Kaya, ito na ang pinagmamayabang ng Marcos Jr. administration na Maharlika, sovereign wealth. Wala nga tayong umuutang nga tayo tapos mag-sovereign wealth fund ka pa. Ay, nako. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live ta karon mao ni ang matabangan atugsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Dahil na wag asin. So si Kuya, so mo ni ang balay. Ato pa niya. Salamat tayo. So mo ni ang balay ni Kuya ang atupan sa nahat gihatag sa iya nga yero. So nagatok na gid si Kuya. So mo ni ang balay ni Kuya ngayon gipatindog. Natagaan man siya gyero. So mo na yung gitaod na. So ako man nagit si Kuya. So nindot na gid yung balay. So nindot ka ro kay karon na humanagyod ang balay ni Kuya so nindot na kaayo kay na humanag atop ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako ug lansang nakataon na gid niya so nindot kayo mana og karon Kuya unsa imong masulti nga natagaan kag yero. Ay, pasalamat gid mi sa kuan naghatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo sa nagtabang og kuan sin. So pila na imong edad Kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So na kay mga anak. Na ana. So asa imong mga anak Kuya?
Nag-eskwela. Aso nang eskwela pa sila. So unsa imong panginabuhian kuya nganong karon pa man maatupan imong balay? Kuan na gyud mag-uma. So mag-uuma lang ka kuya. So si kuya mag-uuma lang so dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og yero. So salamat kaayo sa nagtabang ug sa nagtan-aw sa video. God bless.